here's another day in a life living peacefully here in the province. Ilang araw na rin ang ulan dito sa amin. Kulang na nga lang ay magsuot kami ng coat every morning. At medyo matagal-tagal din hindi kami nakabisita dito sa bukid. Dahil nga kapag umuulan ay medyo maputik. At nangumupa na nga ang ulan ay dali-dali nga kami pumunta sa bukid para manguha naman ng kamuting kahoy. Pagdating nga namin ay nag-ikot-ikot muna kami ng kaunti bago kami kukuha ng kamuting kahoy. Halos 2 linggo pa nga lang pero unti-unti na nga tumutubo ulit ang mga damo. At nagsimula na nga rin kaming kumuha ng kamuting kahoy. Ito ngang isa ay maraming laman. Pero nakukulangan pa nga kami ni Mister. Kaya nagdagdag din kami ng isa pang puno. Kaso yun lang at konti lang din ang laman. Kaya nag-add ulit kami ng isa pa. At sa wakas ayun nga at malalaki ang laman. At marami pa kaya 3 puno ng kamuting kahoy lamang ang aming kinuha. Noong una nga sabi namin ni Mister kapag nauubos na nga itong kamuting kahoy ay papalitan namin ng ibang tanim. So nagbago na nga ang isip namin. Dahil nga kapag magpapatuloy kami sa pag-aalaga ng baboy ay kailangan talaga namin ng kamuting kahoy kasi naghahalo nga kami nito sa kanilang pagkain. Kaya ayun, tataniman nga namin ito ulit na meron na naman kaming aanihin kapag ito ay magkakalaman na naman. Gusto rin sana namin yung malagkit na kamuting kahoy, yung dilaw ang kulay ng laman nito. Yun lang at maghahanap pa kami ng patanim. Mas masarap kasi yun kung for our consumption. Syempre dahil nandito lang din naman kami kaya nag-check na kami ng aming mga tanim na kalamansi. Parang healthy na nga sila ulit. Hindi na malnourished. Hindi gaya before noong ang yabong pa ng mga damo. Natabunan talaga itong mga kalamansi namin. Buti na lang hindi napuruhan at nakita pa namin noong nagra-grass cutter si Mister. Meron kasi talaga itong tree guard. Ewan ko ba at itong 3 ay tinanggalan ng tree guard. Wala naman kaming sisisihin or komprontahin dahil wala naman kaming suspect. Ano yun? Kakasuhan mo? Sabi nga namin baka ginawang panggatong. Ito ring tanglad namin ay buhay na buhay nga. Meron namang hindi talaga nakasurvive pero siguro nasa 3% na. Ito 97% nga ay nagsusumikap na mabuhay. Kami sa dulo kasi para merong naglinis. Yun pala merong nanguha ng nipa itong kapitbahay namin. Papa-order kasi sila yung pang-atip ba. At ngayon lang din namin nalaman na meron palang maliit na sapa dito. Yun lang at nasa gitna nitong mga nipa tree. At hindi naman safe maligo dyan baka pa at matusok tayo ng kung ano. At meron din palang bunga na itong saging namin. 2 pa nga sila, masaya na naman ang mga unggoy. At nang makakain na naman ang kanilang paboritong prutas. Dahil tapos na nga kaming umikot-ikot dito ay uuwi na nga kami at baka maabutan pa ng ulan. At nang makaligo pa nang wala sa oras.